Gwardiya nga i-assist ang mga pulis pagprotekta sa kinabuhi o propiedad. Naganda sila na walang papasok. Kahit ang pulis mag-imbestiga? Yes, sir. Pero sa natabong pagkahugmag sa kabahin sa kinatrabahong Robinson's Building, diya sa Brisa Mall Project, mismong gwardiya mibabag sa mga investigador sa police o mga rescuer. Busa, ginapa-explain sa Police Security Agency and Guard Supervision Division. Ang Cavalier Security Agency, labi na nga wa misunod sa protocol, ang gwardiya nga si Florenzo de Vera, nga kinahanglan mo report dayon kini sa mga otoridad, sama sa police o kaha 911. Sunod sa iyang agency o ang employer. Dapat provide nila ang information sa 911 o sa PNP just in case there's an untoward incident happen sa ilang area. Alang ni retired Brigadier General Godofredo Rabara, katag iya sa Fireball Security Agency, ang ngayang suito gayon na mga gwardya sa ngayang buhaton. Sa aking pananaw, yung gwardya is not aware. Baka hindi siya nasabihan kung ano yung yung utos na laman niya. Siyempre, order is order, utos ito. Baka hindi rin niya alam kung ano yung dapat mangibabaw doon sa utos ng establishment na ginugwardiyahan niya, agency, or the interest of the state already or the government. Panahon sa mga kalamidad, gihatagan og gahom sa balaod ang mga mayor. Pagmobilay sa mga gwardya aron masiguro malawas ang luwasunon o maprotektahan ang mga propiedad. Sila still conducting investigation para makita nato kung nabagid sila yung mga violations na himo. With that problem situation, priority na yun emergency. Priority na, I don't care. Ang importante, masalbar yung buhay because nakalagay doon sa duties and responsibilities mo na it is your prime duty to protect and secure the lives of those people in that establishment. Ang explanation sa Cavalier Security Agency, gitagdang ipada sa Police Sags de Manila. O kung mamapatudan, nga sadaan og nakalapas sa balaod, posibleng matanggal ang kini og lisensya. Elric Ayo, Patrol ng Pilipino. Wala madayon na pagdala sa mga balota sa Davao City padulong sa Manila nga gitakda unta karong adlaw. Sumala ni Attorney Danilo Culio, nakadawat sila og order gikan sa Manila nga i-cancel una ang pagpadala kay wala pay kabutangan. Ang paghakot sa mga balota sa Davao City gimando sa COMELEC subay sa protestang gipasaka ni County Speaker Prospero Nograles nga nangayog recount sa resulta sa election. Si Duterte nakakuha og 380,268 votes, samtang si Nograles nakakuha og 157,615 votes. Ingol sa tao kay nung isa pa sila og warehouse dito kay realize nila lately na wala daw ang dili daw makasulod ng 1,172 ballot boxes. Natultulan sa mga pulis ang balay asa nagtapok ang mga tulisan. Busa nasulbad dayon ang pagpanulis niadtong Septembre 1. Mitunga sa Barangay Mantubag, Marilog District, Davao City ang mga tulisan niadtong Agosto 31 dinhi sa balay sa mga Alfeche. Nagpundo ang mga tulisan nga gipangunahan ni Ricky Pardillo, kinsa napatay sa mga pulis dihang misukol atol sa pag-aresto kaniya. Kini ang balay sa mag-asawang Cirilo o Carmen Alfiche. Agosto 31, dinhi nagtapok-tapok ang unom ka mga tulisan. Dinhi niusab na plano ang pagpanulis sa mga pasahero sa rural transit bus. Madungog tala dire, banha man sila diha, kay daghan man. Tulor am toy nakita nako pagkagabi Pero ako klaro. Nya akong gitlili dito sa among bintana. One man kanang tuluman sila nga isa-isa bag-spot kay ulan-ulan baya to. Diri nila gihimo ang plano nga manuli sila og rural transit uban tong mga suspitsado nga nadakpan na pod. Wala na'y tao sa balay sa mga Alfeche nga apil sa gikasuhan og robbery with homicide kay gawas nga nanulis ang mga tulisan. Gipatay pa ni Eduardo Priete si SPO1 Ronnie Panganiban. Nakatungog gyud ang mga silingan diri nga banha sila atong gabi una diri nga posibilidad na inom siguro. Tulo pa sa mga tulisan ang padayong gipangita. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Panaghiusa sa mga Muslim o Kristiyano ang pangamuyo sa ubang Muslim sa Davao sa pagsaulog sa Idul Fitr. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Nangadlawon ang mga Muslim nga misugat sa pagtapos sa Ramadan kun Idul Fitr. Sa Ecolan Muslim Center, nagsambayang ang uban. Sa Tinko Football Field sa Quimpo Boulevard, Davao City, midagsang sab ang mga Muslim nga ang uban gikan pa sa lagyong lugar sa Davao.
ang giampo sa uban ang panaghiusa sa Muslim ug Kristiyano sa tibuok kalibutan. The whole Muslims na at saka non-Muslims magkaisa kami. Labi na nga miugong ang isyu nga nagplano ang Dove World Outreach Center sa